Isang lihim na yayanig sa buong bansa. Hindi lang basta guild ang pinasukan ni Minato, ito ang headquarters ng Anti-Prophecy Unit. Isang top nation's secret na kahit ang kanyang ina ay hindi pwedeng malaman. Habang naguguluhan ng ating bida, bumababa na sila sa kotse para mag-ayos. Sa mundong ito, ang introduction ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kamao. Teka, ako na ang magpapaliwanag. Isang boses mula sa langit. Bago pa man may pasok ni Minato ang kanyang gamit, isang malakas na dropkick ang sumalubong sa kanya. Hindi man nakapaghanda, nagawa pa rin ng ating bida na depensahan ang sarili. Buong lakas na hinarang ni Minato ang sipa na sapat na para wasakin ng isang pader. Oh, sinalumuyo ng diretso. Napakagaling. Nakangising sabi ng umaatake. Sino ka? Hiyaw ng ating bida. Matapos ang pag-atake, nagpakilala ang masayahin pero nakakatakot na si Hanada Hikitaro. Isa sa mga miyembro ng Anti-Prophecy na magiging kasama ni Minato. Habang naglalaban ang dalawa sa field, sina Midori at Rin. Chill lang na umiinom ng tea. Bakit natin kailangang gawin to kung magkasama tayo? Hiyaw ni Minato habang pilit na dinedepensahan ang sarili. Ang sagot ni Hikitaro, simple lang para ipaliwanag ang Anti-Prophecy sa'yo, at para subukan kung hanggang saan ang galing mo. Isang jump kick pa ang pinakawalan ni Hikitaro, at kahit nakaharang si Minato, ramdam niya ang bigat ng lakas na tila isang dambuhalang truck ang bumangga sa kanya. Ipapaliwanag ko sa iyo ang origin ng Anti-Prophecy Unit habang naglalaban tayo. Hiyaw ni Hikitaro, maging si Minato ay napaisip talaga bang seryoso ang taong ito na magpaliwanag sa gitna ng laban? Pero bago ang lahat, isang pagpapakilala, anong pangalan mo? Tanong ni Hikitaro. Kanagi Minato, tugon ng ating bida. Isang pangalan na ngayon ay nakatatak na sa isipan ng mga elite. Habang nanunood sina Midori at Rin, ramdam nila ang bigat ng dinadaanan ni Minato. Mula sa academy, kay Midori, hanggang sa S-rank na si Goro, at ngayon, sa kamay ng Anti-Prophecy. Palagi na lang siyang sinusubukan, yan ba ang nasa isip mo, Rin? Wika ni Midori. Pero ito ang kailangan para sa isang talento na personal na na-scout ng World's Strongest. Dito na nagtanong si Hikitaro ng isang simpleng bagay, ano ba ang trabaho ng isang hunter? Ang pumatay ng monsters na lumalabas sa dimensional cracks. Sagot ni Minato. Isang sagot na parang pest control lang sa pagkumpara ni Hikitaro. Pero may mas malalim pang panganib, mga trahedyang yumanig sa mundo gaya ng Pandemonium 10,000 Demons Castle, 10 taon na ang nakakalipas at ang Great Outbreak of Kyushu, 5 taon na ang nakakalipas. Para sa publiko, ang mga ito ay large-scale dimensional breaks lang. Pero ayon kay Hikitaro, iyan ang itinuturo sa academy dahil iyan ang public knowledge. Ang katotohanan, magkaiba ito. Kasabay ng revelasyong ito, isang malakas na axe kick ang pinakawalan ni Hikitaro na nagpawasak sa isang malaking puno. Ayon kay Hikitaro, ang mga naganap na trahedya ay hindi lang basta dimensional breaks, ito ay mga invasions mula sa ibang mundo. Katulad ng Tower of Malevolent 300 taon na ang nakalilipas, may mga nilalang na may masamang hangarin na pilit sinasakop ang ating mundo. Isa itong sitwasyon na pang-emergency. Pero ang nakakabahala, ang mga Awakeners sa kasalukuyang era ay dahan-daang humihina kumpara sa panahon ng mga Founders. At kakaunti na lang ang may lakas na kayang pumantay sa mga alamat ng nakaraan. Kung ganoon, anong dapat nating gawin? Tanong ni Minato. Dito na ipinaliwanag ni Hikitaro ang kanilang layunin. Ang Anti-Prophecy Unit ay binuo para sa isang misyon, gamitin ang mga prophetic skills para makita ang pagdating ng mga panganib, at utusan ang mga elites na sugpuin ito bago pa man maging huli ang lahat. Ang mga invisible shields na humaharang sa mga propesiya na tatapos sa sangkatauhan. At ang mga elites na yon ay tayo, ang Anti-Prophecy. Simula ngayong araw, isa ka na sa amin. Deklara ni Hikitaro. Sa gitna ng labanan, nakuha ni Minato ang respeto ng lahat. Siya ang kauna-unahang nakaharang sa sunod-sunod na sipa ni Hikitaro nang hindi natitibag. Isang opisyal na pagtanggap mula kay Hikitaro sa loob ng Anti-Prophecy. Salamat, wika ng ating bida. Pero bago pa man makahinga ang ating bida, muling sumigaw si Hikitaro, mga kasama. Kinikilala ko na ang galing ni Minato. Kayo, anong gagawin nyo?
Matapos ang pagtatanong, biglang naglaho ang iba pang miyembro ng anti-prophecy. Parang mga villain kung magsipag-alis, biro ni Midori. Pero alam ni Hiko ang totoo, gusto lang nilang masaksihan kung hanggang saan ang itatagal ng bag itong ito. Sa ilalim ng basbas ni Midori, si Hiko na ang magsisilbing gabay ni Minato patungo sa kanyang bagong tirahan. Hiko na lang ang itawag mo sakin, wika nito sa ating bida. Tanda ng isang namumuong pagkakaibigan. Sa loob ng kanyang bagong kwarto, doon lang nakahinga ng malalim si Minato. Isang organisasyong humaharang sa tadhana, isang misyong tila kasing bigat ng dinala ng mga founders noon sa tower. Nilabanan ni Reiichiro ang ganitong krisis. Magagawa ko rin kaya? Isang matinding kaba ang bumalot sa ating bida. Normal lang na manginig ang tuhod mo kung ang kalaban mo ay ang mismong propesiya ng mundo. Pero sa gitna ng kanyang takot, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang kaisipan. Kung kinakabahan ka, di magsanay ka. Isang utos ni Reiichiro. Sa wakas, ang diskusyong naganap sa loob ng Crest ay may desisyon na. Hindi na sila mag-aagawan kung sino ang gagamit sa katawan ni Minato. Sa halip, iisa ang kanilang layunin, gagawin ka naming pinakamalakas na awakeners kagaya ni Ichihara Midori. At ikaw Kanagi Minato, ay opisyal ng disipulo namin ng mga founders. Isang alok na hindi inaasahan. Gusto nyo akong maging disciple nyo? Gulat na tanong ni Minato. Sa loob ng ilang araw, ang alam ni Minato ay gusto lang siyang gamitin ng 106 founders para muling mabuhay. Magandang mungkahi ngayon, wika ni Reiichiro. Ngunit magkakaroon ng isang madugong labanan sa loob ng kanyang crest para lang sa kanyang katawan. Ganun nga raw sa umpisa, pero matapos siyang obserbahan ng mabuti, nagbago ang isip ng mga alamat. Kesa gamitin namin ang iyong katawan sa pangsariling kapakanan. Mas interesante na sanayin ka na lang namin, nakangising sagot ni Reiichiro. Bakit? Dahil sa laban niya kay Goro, isang himala ang nasaksihan ng mga founders. Isang beses lang nilang ginamit ang kanilang techniques, pero agad itong nakupya at nagamit ni Minato. Hindi man kasing lupit ng orihinal, pero ang basic ay nakuha niya agad. Dito na binitawan ni Reiichiro ang katotohanang yumanig sa mundo ni Minato. Ang talent mo na mabilis matuto ay mas malakas pa kaysa sa kahit sinong founder. Sa bawat salita ni Reiichiro, hindi na napigilan ni Minato ang pag-agos ng kanyang mga luha. Biglang nagbalik ang lahat ng pait ng nakaraan, ang mga guro sa academy na nagsasabing wala siyang talento, ang mga kaklaseng tumatawag sa kanya na basura, at ang bawat araw na tila isang masamang panaginip dahil walang sino man ang nagkaroon ng ekspektasyon sa kanya. Ano bang problema sa kanya? Ngayon lang ako nakakita ng bumagsak ng 3 beses sa qualification test. Dapat tumigil na siya. Iyan ang mga boses na palaging naririnig ni Minato sa kanyang alaala. Isang taong walang pangalan para sa nakararami dahil walang interesadong malaman ito. Sa loob ng 3 taon, walang naniwala sa kanyang kinabukasan. Pero sa isang iglap, ang mundo niya ay nagbago mula sa pagkilala ni Midori. May natatagong talento ang anak niyo. Hanggang sa basbas ng mga founders, may kalidad ka para maging pinakamalakas sa kasaysayan. Para kay Minato, parang isang panaginip ang lahat. Okay lang kaya ito? Ang ganitong klaseng kasiyahan na dumating sa buhay ko. Isip niya habang umiiyak. Ang mga taong hinahangaan niya lang sa mga libro, ngayon ay may malaking ekspektasyon na sa kanya. Huwag kang umiyak. Ang aming mga kaluluwa ay nananahan na sa iyo, wika ni Reiichiro. Dahil ang space sa loob ng crest ay hindi limitado ng oras o espasyo, bibigyan nila si Minato ng 100 oras na makabuluhan na pagsasanay araw-araw habang siya ay natutulog. Sa hapon, pagsasanay kasama ang anti-prophecy. Sa gabi, habang ang buong mundo ay nagpapahinga, ang espiritu ni Minato ay magsasanay sa kamay ng mga founders. Hindi ka naming hahayaang matulog ng walang kabuluhan, handa ka na ba? Wika ni Reiichiro. Opo, aasahan ko ang tulong nyo, tugon ng ating bida. Isang umaga ng matinding pagbabago. Habang puyat at inaantok pa si Minato, hindi alam ni Hiko na ang kasama niya ay hindi na ang baguhan kahapon. Napansin nito na may kakaiba sa ating bida. Sa isang iglap, sinubukan ni Hiko na sorpresahin si Minato ng isang sipa, isang atake na mas mabilis pa kaysa sa ginamit niya sa kanilang unang laban. Pero sa gulat niya, parang hangin lang na iniwasan ito ni Minato. Nako,
Tigilan mo na ang pakikipaglaro sa umaga, inaantok pa ako, reklamo ng ating bida habang naglalakad patungong cafeteria. Hindi makapaniwala si Hiko. Anong nangyayari? Mas mabilis ang sipa ko ngayon pero hindi man lang siya nahirapan? Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng cafeteria, nakasalubong nila ang isa pang miyembro ng Anti-Prophecy, isang dalagang tila hindi welcome ang tingin sa bagong salta. Ang dalagang ito ay isa sa mga ipinakilala ni Hiko kahapon. Nandito ka na pala, baguhan. Wika niya. Nagpakilala ang ating bida. Hindi ko kailangang malaman ang pangalan mo, diretsahang sabi niya kay Minato. Para sa kanya, ang respeto at tiwala ay hindi ibinibigay, kundi kinukuha sa gitna ng labanan. At ang unang pagsusulit para kay Minato, isang tunay na misyon. Sasama ka sa akin para durugin ang isang prophecy. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng 3,000 metrong yelo. Taong 1945 nang matagpuan sa Antarctica ang kauna-unahang libro ng Prepesya, o mas kilala bilang The Book of Doom. Pero ang nakakapangilabot, ang mga salitang nakasulat dito ay tila gawa lang ng isang bata. Ngunit sa likod ng simpleng panulat na iyon ay isang babalang yumanig sa sangkatauhan, 80 taon sa hinaharap, ang buong mundo ay aatakehin. Kasama ang iba't ibang sakuna na nakatala sa bawat pahina, napilitan ang buong mundo na maniwala. Pero bakit? Bakit ang isang librong parang ginuhit lang ng bata ay naging basehan ng kaligtasan ng mundo? Dahil ba nagkatotoo na ang mga ito? Tanong ni Minato. Baliw ka ba? Tugon ng dalaga. Pero ayon sa masungit na dalaga, hindi iyon ang dahilan, dahil kung kahit isa lang sa mga nakasulat doon ang magkatotoo, katapusan na ng mundo. Ano? Gulat na gulat ang ating bida. Tinanong ni Minato si Hiko kung gaano ba kadami ang mga prepesya. Mayroong halos 200 prepesya na nagbabanta sa atin. Halos mawala na ng pag-asa si Minato sa dami ng panganib. Pero ayon kay Midori, matagumpay na nilang napigilan ang halos 180 sa mga ito. Pero ang pinaka-importanteng tanong, ano ang dahilan kung bakit pinaniwalaan ng mundo ang libro? Ayon sa dalaga, ang explorer na nakakita ng libro ay si Bernard Russell. Sa unang pahina pa lang ng libro ay nakakapangilabot na. Isang pagbati mula sa nakaraan. Nang buksan ng explorer na si Bernard Russell ang libro noong March 17, 1945, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pahina, nakasulat ang kanyang pangalan at ang eksaktong oras ng pagkakatuklas. Hello, Barnard. March 17, 1945, 11:35 AM. Isang librong alam ang hinaharap at idinidikta ang kinabukasan. Sa kasalukuyan, nasa Tokyo Sumida Ward na ang grupo ni Minato. Isang intermediate-level dimensional crack ang kanilang destinasyon. Habang papalapit, isang harang ang samalubong sa kanila, mga gwardya na pilit silang pinapaalis. Bawal dumaan dito, umalis na kayo, hiyaw nila. Pero para sa Anti-Prophecy, ang bawal ay wala sa kanilang bokabularyo. Ayon sa dalaga, nagsimula ang lahat mula sa Third World War, Dark Side of the Moon, Invasive Pandemic, hanggang sa Floating Trees. Ang bawat pahina ay isang emergency na seryosong crisis at kailangang pigilan. Isa na roon ang pandemonium outbreak na tinapos ni Midori. Ngunit hindi lang Book of Doom ang kailangang bantayan. Marami pang Grimoire of Prophecy sa buong mundo. Kaya naman itinatag ang Anti-Prophecy Unit, isang grupo na binuo para kolektahin, ma-analyze, at burahin ang bawat sakunang nakatala sa kasaysayan, at sa pagpasok ni Minato, nalaman na natin ang level of danger na kakaharapin niya. Mula sa rank 3 na kayang sumira ng mga rehiyon, rank 2 na pambansang emergency, rank 1 na nakakaapekto sa kapaligiran ng mga bansa, hanggang sa special rank na ang ibig sabihin ay pagkasira ng mundo. Ang lahat ng yun ay trabaho lang natin? Tanong ni Minato. Sa mga ganitong panganib at sakuna, tanging ang mga Anti-Prophecy lang ang naatasan. Sir Kirasagi, may mga paparating. Mga civilian sila, di ba? Wika ng isang hunter. Pinapauwi na ni Kirasagi ang ating mga bida dahil ang lugar na ito ay delikado. Akala ng lahat ay intermediate B-rank crack lang ang kanilang kaharap. Pero ayon sa lihim na ulat, ito ay isang rank 3, disaster na tinatawag na Yellow Journal. Sa isang iglap, ang crack ay lumalaki na, at ang mga A-rank monsters ay nagsimulang dumagsa na parang baha.
Nagulat ang S-rank hunter na si Kirasagi. Magsipaghanda sa laban, hiyaw niya. Kahit ang mga B at C rank hunters na nasa paligid ay hindi nakayanan ng pressure, marami ang agad na nagbuwis ng buhay. Nako, ang pressure na ito, galing sa isang boss-level monster. Hiyaw ni Kisaragi sa kanyang isipan. Habang nakikipaglaban pilit niyang pinapaatras ang mga sibilyan. Sa isang kumpas, lumitaw ang hiwaga. Trismegistus mercurius, isang alchemy skill na bumuo ng mga sibat na gawa sa mercury at tumuhog sa mga halimaw. Sinundan pa ito ng bilis ni Hiko gamit ang skill na slide, na tila isang buhawi na sumisipa sa lahat ng madadaanan. Maging si Kisaragi ay napanganga. Sino ang mga ito? Mas mataas ang abilidad nila kaysa sa akin kahit isa akong S-rank, gulat niyang bulong. Pero ang wika ng dalaga? Umalis na kayo. Sa paningin namin, kayo ang sibilyan dito. Isang sampal sa realidad para sa mga local hunters, ang anti-prophecy unit ay nasa ibang level. Ang simbolo na yan, galing kayo sa gobyerno, wika ni Kisaragi. Ngunit ang tunay na kalaban ay lalabas pa lang, isang higanteng nilalang na hihigit pa sa S-rank, ang Beastman Gilia Alnir, S+ rank. Isang physical tank mula sa ibang dimensyon. Pero bago pa man tuluyang makalabas, sinubukan na ni Hiko ang isang napakalakas na sipa sa likod ng ulo nito, habang ang Mercury Spears naman ay tumama sa harap. Pero sa gulat ng lahat, ang sipa ko, nalihis lang? Isip ni Hiko. May taglay na anti-physical armor ang Beastman na ito. Sa isang iglap, ang boss monster ay lumingon at mabilis na umatake sa alchemist ng grupo. Sa harap ng panganib, hindi nag-atubili si Minato. Habang ang dalaga ay naghahanda na sa pagdepensa laban sa S+ rank Beastman, ang ating bida ay mabilis na humarang sa harap ng alchemist. Isang simpleng palm strike ang kanyang pinakawalan. Pero ang epekto, isang nakakangilabot na penetration shock. Sa loob ng isang segundo, ang dambuhalang halimaw ay sumabog mula sa loob, isang single hit kill na kinagulat ng lahat. Tama nga. Hindi nagkamali ang kutob ko kaninang umaga. Gulat na isip ni Hiko. Sa loob lang ng isang gabi, ang ating bida ay lalong lumalakas. Maging ang alchemist na niligtas ni Minato ay hindi makapaniwala, bagaman pilit pa rin itong itinatago ang kanyang paghanga. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Hiyaw niya sa inis. Ngunit sa isip ni Minato, laban sa mga kalaban na may mataas na physical resistance, ang paggamit ng chi para wasakin ang kalaban mula sa loob ang pinakamabisang paraan. Isang basics of basics na itinuro sa kanya kagabi lang ng nag-iisang wontak, ang Fist Saint. Hoy, sabihin mo naman ang pangalan mo. Niligtas na nga kita, kahit pangalan lang, pangungulit ng ating bida. At sa wakas, bumigay din ng nagmamatigas na dalaga, Akane. Shinomiya Akane, baguhan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.